Walang clearance ang planong 84-hectare sanitary landfill sa Calauan, Laguna. Kaya't pala isipan sa mga residente kung bakit nagpapatuloy ang proyekto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Eksklusibong nakakuha ang Billionaire News Channel ng dokumentong kumukumpirma na denied ang Laguna Lake Development Authority o LLDA clearance ng proposed 84-hectare Regional Integrated Sanitary Landfill sa Barangay Imok, Calauan, Laguna. Ayon sa isang liham na ipinadala ng LLDA kay Laguna 3rd District Provincial Board Member Carla Adahar Lahara, located ang proposed project sa loob mismo ng Laguna de Bay Watershed Area. Sinabi rin dito na naghain ng project proponent na South Luzon Waste Management Corporation ng isang motion for reconsideration matapos ang unang denial ng LLDA clearance. Pero muli itong tinabla ng ahensya dahil umano sa unsuitability ng naturang proyekto. Under ang kumpanya ng Metro Clark Waste Management Corporation ng businessman na si Rufo Colayco. Ito ang parehong kumpanya na humawak ng 100-hectare kalangitan landfill sa Capas Tarlac na kalaunan ay ipinasara rin ng Basis Conversion Development Authority o BCDA matapos magpatuloy sa pag-ooperate ng landfill kahit na expired na ang kontrata nito. Isa si board member Adahar Lahara sa mga opisyal ng Laguna na pinakamariing tumututol sa pagpapagawa ng proposed na tambakan ng basura. Una nang nakasagutan ng opisyal, si Calauan Mayor Osel Karatihan, kaugnay ng proyekto. Totoo niya na naglabas sila ng persona non grata sa atin noong mga nagdaang buwan. At kasabay ng persona non grata ay ang resolution ng recusal na nagsasabi at humihiling na wag nating pakialaman ang lahat ng usapin sa kanilang bayan o sa bayan ng Calauan. Yun lalo ang nagpaigting ng ating puntos kung bakit gano'n na lamang yung kanilang kagustuhan na wag akong pumasok. Ayon sa board member, nakababahala na kahit wala pang kumpletong permit ang pagpapatayo ng mismong landfill ay ongoing na ang construction ng kalsada mula sa highway, paakyat ng bundok na siyang proposed site ng proyekto. Alinsunod yan sa nakuhang Certificate of Non-Coverage o CNC ng kumpanya mula sa DNR. Pero para kay Adahar Lahara, questionable rin ang pagkakaroon ng CNC, lalo na't hindi raw sila compliant sa majority ng mga kinakailangang requirements. Doon tayo na alarma kasi pag nagbubutas ka na syempre ng bundok, ibig sabihin yan, tuloy-tuloy na yung proyekto eh. So doon ako na alarma dahil nagkaroon ng mga previous landslide doon at nagkaroon ng objection ang 5 barangay ng lungsod ng San Pablo patungkol dito. Ayon kay Adahar Lahara, mariin ang pagtutol niya sa pagpapatayo ng naturang landfill dahil sa potential effects nito sa kabuhayan ng mga apektadong residente at sa mga problemang maaari nitong maidulot sa kalikasan. Una nang sinabi ng environmental group na Eco Waste Coalition sa Billionaire News Channel, kaugnay naman ng isa pang landfill sa Calabarzon na bawal ang pagpapatayo ng tambakan ng basura sa loob ng isang watershed area. Nang idulog namin ang impormasyong ito sa pamunuan ng Barangay Imok, ito ang kanilang naging tugon. Nasaan po ang watershed? Private property, sir, yan. Walang pong watershed area. So kung may watershed area po, kami po mismo ang tututol para doon. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang petisyon ng mga residente para harangin ang pagpapatayo ng proposed landfill. Kasama sa kanilang mga hinaing ang posibleng maging epekto nito sa kanilang mga komunidad tulad ng fly infestations, mabahong amoy at pagkasira ng mga sinasakang lupa ng mga magsaka. Ayon kasi sa Environmental Compliance Certificate o ECC ng proposed landfill, aabot sa 5,000 metric tons ang daily capacity ng itatayong tambakan ng basura o katumbas ng projected 400 garbage trucks na dadaan sa mga kalsada ng Barangay Imok araw-araw. Paglinaw ng kumpanya, theoretical maximum lang ang estimated 400 trucks. Sa loob din daw ng unang 5 taon, less than 1,000 tons per day lang ang target ng kanilang landfill. Maaari raw itong umabot sa 5,000 tons per day depende sa magiging growth of waste at anilay acceptance ng kanilang potential clients na magtatambak dito ng basura. Bukod pa raw dyan, inaasahan din anila na magiging isang waste-to-energy plant ang project site kung saan 70 to 80% daw ng mga basura makokolekta ay gagamitin bilang fuel ng WTE. Paninindigan din ng kumpanya, walang magiging epekto ang proyekto sa kalinisan o kabuhayan ng mga residente. Ayon daw yan sa isinagawa nilang Environmental Impact Assessment. Una nang ipinahinto ng Laguna Provincial Government ang construction ng access road papuntang landfill matapos mabistong lumalabag umano ito sa quarrying ordinance ng lalawigan.
Nang gawin kasi ang inspeksyon, natuklasan ng Environment and Natural Resources Office na idinideliver ng kumpanya ang mga binungkal na lupa sa ibang lugar kahit na wala itong kaukulang permit. Ayon naman sa kumpanya, naresolba na ito at mayroon na raw silang kaukulang permit mula sa provincial government at sa munisipalidad ng Calauan. Kasalukuyang nakabinbin ang administrative appeal ng kumpanya sa DENR kaugnay ng kanilang LLDA clearance. Nagpadala na rin kami ng mensahe sa tanggapan ni Mayor Karatihan kaugnay ng isyong ito pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.